Babasahing talata before tayo magpatuloy sa ating pag-aaral sa araw na ito ay isa sa aking life verse na tinatawag. Ito ay yung John 3:16. Sabi rito, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Napakagandang talata ito. Ito yung tingin ko ang kabuuan ng buong Biblia. Yung pag-ibig ng Panginoon na pinamalas niya sa pamamagitan ng pag-alay ng kanyang bugtong na anak. At kung sino mang sa kanya mananampalataya, kung sino man sa kanya maniniwala ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, eternal life. Life that is beyond our life here on earth. Tayo'y manalangin, panandalian. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa inyong paalaala ng iyo pong dakilang pag-ibig, ang pag-ibig na hindi nagmamaliw, Panginoon, ang pag-ibig na siyang dahilan bakit po, Ama, kami po ay magkakaroon o nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Lord, maraming salamat sa kapahayagan ng pag-ibig na ito. Hinihiling po, O Diyos, na maging sa aming pagpapatuloy sa aming pong paghanda para sa darating na DOH examination sa bawat isa. Lord, I pray that may each and every one have an open heart, an open mind to learn a lot of things, O God, in preparation para sa darating po na pagsusulit ng kagawaran ng pangkalusugan. We also pray likewise, Lord, for every family member that is being represented upon this class, and even those who are still coming over to access the online class. Father, we pray that you go with each and everyone. Kayo po, Panginoon, ang magkaloob po ng bawat pangangailangan. Patuloy lamang na ikaw po ang aming pong sinasamba, pinapapurihan. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning uli. Sa ating pagpapatuloy sa araw na ito ay magkaroon tayo ng kaunting quiz. Yan. Ano to? Parang picture quiz. Ang inyong gagawin lamang po ay tulad nung ginagawa na natin nung nakalipas, para sa mga baguhan po na first time you ma-encounter, ang inyo pong gamit dito na application ay menti.com. Ngayon, if you would like to participate sa ating picture quiz na tinatawag, ang gawin nyo lang po, i-key nyo po yung code number 5891-838384. Kung hindi nyo po ma-access, paki-check po ang inyo pong or sa inyong cellphone, paki-key nyo po yung menti.com, and then pag na-access nyo na po yung menti.com, ay i-key nyo po, hanapan po kayo ng code number na ito, i-key nyo po yung 5891-8384. Ang tanong, alin sa gamit na ito malalaman ang systolic at diastolic? Itatapat nyo lang yung inyong cursor doon sa object, and then i-click nyo po. At doon natin malalaman kung tama ba yung inyong sagot o hindi. Alin sa gamit na ito? This is a sphygmomanometer, aneroid sphygmomanometer. At ang tanong, saan o alin dito kung saan mo malalaman ang systolic at diastolic? Ito ay sa bahagi ng ating pag-aaral para sa vital signs taking, particularly sa pagkuha ng blood pressure. Okay. So pag na-access nyo na po, pakikiin nyo lang po. Ituro nyo po, ipo-point nyo, and then i-click nyo po submit para malaman po natin. Go na po, sir. Yes. No, Sir Vince. Hindi ko kasi ma-access, Sir Vince eh. Yung mga visually impaired, mamaya sabihin nyo lang kung nasaan. Susunod na lang po yung visually impaired. Paki-identify na lang later. Pagka nag-ano na tayo. Ang normal na BP is 120/80.
And anything, range lang po yan, hindi po yan accurate, absolute, I'm sorry. Hindi po yan absolute. That's the range wherein dapat nandoon nakapaloob yung range ng ating client to help us determine na yung client na yan ay healthy. So, pwede po siyang masahiin at wala pong underlying condition. The correct answer is, ano yung tamang sagot? Para sa mga visually impaired, ano ang tamang sagot? Ang object na na ipakita natin sa screen o dito sa ating slide ay sphygmomanometer. Aneroid sphygmomanometer. Saan malalaman? Paki-describe, sir. Ano yan, sir? Mayroong cuff, mayroong gauge holder, index mark, hook and loop, closure. Yung question, sir. Ano yung question, sir? Ang tanong, alin sa gamit na ito malalaman ang systolic at diastolic? Sige, sir. Yung sa ano kasi kung talking BP, hindi po paano yun kasi nagsasalita na lang yung automatic yung talking BP. So dito nyo pipiliin inflation valve, air release valve, end valve, aneroid sphygmomanometer gauge, what's this? Bladder. Yeah, bladder hose. Okay, so all in, ano ang tamang sagot? Mga sight visually impaired, ano sagot nyo? Doon sa sinabi ko, binanggit. Sir. Ha? A. Ayun sa akin. Ano daw? Gauge yung sa akin, sir. Gauge? Yes po. Aneroid gauge. Aneroid millimeter gauge. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So, may sumagot ng ano ha? May sumagot ng bladder hose. Kapatid, hindi po bladder hose. Ang bladder hose, daluyan po ng hangin. Yung bladder, urinary bladder, daluyan po ng ihi. Hindi natin malalaman po ang systolic at diastolic sa pamamagitan ng hose. So, itong dalawang ito, error po ito. The correct answer is this one. Ito yung tamang sagot. This is where the systolic and diastolic, natulad sinabi natin, 120 ang systolic, diastolic is ilan? 80, 80. 80 po. Oo, yun po yung average. Ngayon, kapag ang client ninyo, tulad nung sinasabi natin, kapag ka nag-check tayo ng BP ng client, what if the client, ito po ay situational. What if the client says, sir, ang aking normal is 200. At nung kinunan mo ng BP na 200, what does it say? High blood, sir. High blood? High blood, sir. High blood. Yes, sir. Pero sabi ng client, 200 yung normal niya eh. High blood ba yon sa kanya? High blood po, sir. High blood yan, sir. Kaya 120 lang Kahit ano yung sinabi normal. Kahit na sinabi niya, 200 yung normal niya, 200 systolic niya, 200. Yes, sir. Normal or high Sir. blood? Sir, Oh, yes. Janet. sir, kung sinabi niya po na normal yan sa kanya, syempre tatanungin po natin kung meron siyang ini-intake na maintenance. Pwede. Oo. Opo. Okay. Pero ako ang tingin ko dito, dali may sumasagot dito sa natin, sa GC. Okay. Ang normal, kung ang normal na BP ng client ay 200, yun yung normal. So you don't argue with the client and say and tell your client na hindi ma'am, high blood po kayo. Normal niya yun eh. Nakuha niyo po yun? Yes po. Oo. Yes, sir. So walang issue doon. Pagka sinabi niya normal ko 200, normal niya yun. So that means you don't argue with your client. Pero kung sinabi niya, ma'am, ang normal ko ay 200. Pero nung kumuha ka ng vital signs, bumagsak siya doon, umabot siya ng 240, yun. Doon mo sasabihin, high blood siya. Are you getting me? Nakukuha niyo po?
Yes, sir. Yes, sir. Ah, Opo, sir. so the benchmark would always be kung ano ang normal ng client. Yes po. Yun po yun. Kaya pagka ang 200 ang normal niya, pag BP mo 200 ang labas, wag kang magpanic. Kasi yung normal niya yon. Yun yung sinabi niya, normal. Kaya pag nagbibiro yung client, yun yung halaga ng inyong waiver. Kasi pagka nagbibiro siya, inasahi mo kasi sabi niya normal. Yung pala mataas yung BP niya, natigok siya, no? Natigok siya. Oh. Absuelto ka kung pinirmahan niya doon sa waiver at sabi niya normal niya yung 200. Malinaw po 'yon? Yes, sir. Yan. Yun po yung ating yun po yung mahalaga na dapat nating bigyan ng attention. No? Pag sinabi niya normal, pag check nyo, normal, hindi, normal ko yan. Okay lang sa akin yan. Wag kang mag-alala. Sagot ko yan. Ganun po ba, ma'am? Sige po. Maaari po bang pakipirma po ng ating waiver? Yan. Kapag hindi po mirma ng waiver, ano naman yung gagawin niyo? Pagpatunay, sir. Anong gagawin? Raymond? Pagpatuloy mo? No, sir. Refuse po, sir. Oo. Kasi ayaw pumirma eh. Advise ko Yes, sir, sir. to seek decisions clearance. Go ahead, Alvin. I-advise yung sir, yung client sir na mag-produce ng clearance from the doctor bago i-massage. That's good, no? Yeah, that's good. So, kailangan niyang pumirma ng waiver, ng clearance. Pero ako pinaka-safe niyan kasi syempre kung lalabas siya, sayang yung client, di ba? Personally, akong tanungin, at face value, paniniwalaan ko yung statement niya. At face value, paniniwalaan ko. Ngayon, pagka ang akin na namang protection would be, ilalabas ko agad yung form. Ma'am, naniniwala po ako sa sinasabi niyo, normal po yung 200 sa inyo. Para lang po makakatitiyak po tayo. Okay lang po ba sa inyo? Pirmahan niyo po yung waiver para wala po kaming sagutin kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Nakuha niyo po 'yon? Yes, sir. Oo. Okay yun, Alvin. Okay, I like what you said, Alvin. As si attorney may sasabihin mamaya. Tama yung sinabi mo, Alvin, na kailangan, pwede mong sabihin, punta ka muna sa doktor. Yan po kung okay lang din sa kanya na babalik na lang po siya. Okay. Nasagot ko yung Alvin yung tanong mo. Okay po sir, thank you po sir. Actually sir, other option kasi sir na i-advise ang customer na mag-massage lang ng soft sa ibang parte ng katawan sir, yung hindi natatamaan yung sa blood pressure niya na para hindi tumaas yung blood pressure. Pwede. Oo, pero just the same, Alvin, para akong tatanungin, protection natin, waiver. Yan lang yung Waiver po, yes po. Huwag mong gagalawin Okay po. yung client pag hindi siya pumipirma ng waiver. Kahit nasabihin mong light lang yan, kahit nasabihin mong malay mo kay Yes po. pataas pala yung sa kanya. Yun na yun, pang ilang atake niya na, ilang stroke na yun. Kung matuluyan sa harapan mo, congrats. Okay sir, attorney. thank you po sir. Yeah, attorney, you're raising your hand. Go ahead, attorney. Sir Benji, Yes. di ba delikado yan? Kasi, kaya pinag-aaralan kasi yung normal na blood pressure. Kasi, hindi pwedeng, malay mo, wala kang kalam-alam yung na talagang yun yung normal na high blood pala siya. Mm-mm. Sabi niya, normal siya. Yun yung normal na BP niya. Pero Opo. alam natin na high blood siya. Mm-mm. Kasi, yung 200 na yun is talagang high blood na yun. Oh. Diba? Kasi 120 dapat. Yes. Attorney, if I may. 120 dapat. Oo, attorney, if I may. May mga tao talaga po, attorney, na talaga mataas. Yung normal nila is mataas talaga. So, hindi alarming Ay, meron ganon? Hindi po alarming yun, attorney. Basta yun na normal niya. Okay, so, hindi, pagdating na lang sa exam, talaga pag sinabi ng normal niya, paniniwalaan natin yun. Yan Yes. pagdating sa exam na. Yes. Okay. Oo, paniwalaan natin 'yon. Pero kung sa exam naman, referring to the range, huwag mo ilalagay 200 kasi ang range natin 120/80. Sa practical aspect naman, sa application,
yun nga, pag dineclare na client na 200, ano natin, at face value, tanggapin natin yun dahil yung sinabi niya. Kaya lang, sabi natin, for our protection, bigyan natin siya ng waiver. Pirmahan niya. Pag hindi niya pinirmahan yung waiver, may problema dun. Maaaring hindi siya nagsasabi ng totoo. So pagka gano'n naman po, Okay. oo, yeah. Mm-mm. Thank you, attorney. Pagka gano'n naman po, ang protection natin sa harapan ng assessor is refuse treatment sa client. Ganun lang po yun. Ganun lang po yung kasimple. Pero yan nga po, technically po, 120. Pero yun tulad sinasabi natin kanina, at face value, pag sinabi ng client natin na yung kanyang normal is at 200, then tanggapin natin yun as is. Kaya lang, waiver, and then tulad ng sinabi ni Alvin, I like what Alvin said, kung pwede, kausapin siya, bumalik, magdala siya ng clearance coming from the doctor, na okay sa kanya yung 200 na yan, yun yung normal niya, then walang problema doon. Okay. Jeanette, you're raising your hand? Sir, ma-share ko lang. Opo. Kasi bilang dating caregiver ako, so marami kong mga nalagaan na matatanda at ngayon po, kami po yung nag-aalaga sa binang ko. Talaga po may mga tao, sir, na yun po yung talagang normal nila. Hindi po bumababa, let's say 200, 220, hindi na po bumababa doon. Kaya ano po yun? Yes. Tawag doon, basically, anong tawag doon? Basically, ganun po yung yung sitwasyon. Ayan. Huwag kayong ma-alarm. Yun ang sabi natin. Kailang for our protection, waiver yung katapat natin dyan. Waiver pa rin po. Yes po, Okay. sir. So, thank you so much for the input. Tuloy tayo ngayon. So, kulang ng tanong. Welcome po, sir. Oo. Tuloy tayo. Dito tayo ngayon sa post-massage. I have to correct. May error po ako. Napansin ni Doc Weng doon sa question. Kasi yung choices, parang lumabas doon sa answer na natin. Sa manual pala. Lumalabas doon sa manual na nauna yung which one came in first? Documentation, tama? After Yes, care. sir. After care Opo. Opo, sir. saka sumunod yung documentation. So I asked for Kaya mali din po yung sagot namin doon. Yeah. Okay, it's my fault actually. Mali yung pagka-input. Pero like what we said, traditionally dapat mauna documentation, which is the use of the form, the post-evaluation form, and then saka natin gagawan po ng aftercare yung ating client. So like what I said, it's an error sa manual. Nandito po yon. Kaya I beg for your indulgence. Mali po yon. No? So basta sa DOH, ang logical na sagot natin would be mauuna yung documentation and then using your post-evaluation form, and then after that you proceed with the aftercare. And aftercare means ito yung inyong pagsasabi sa client natin kung ano yung pwede pa natin may tulong sa kanya, ano pong mga advice na ibibigay natin sa kanya upang sa gayon ay mapanatili niya yung healthy lifestyle. Nung the last meeting, no, kita na po natin dito, pag during massage, pagka-pain yung case ng client, and then yung range niya is 0 from 0 to 10, 0 walang nararamdaman, 10 as ano yung nakalagay dito, malabo na siya, no? So sobrang sakit kung baga. So before and after, before ano yung naramdaman niya, and then after the treatment, ano naman yung effect, ano nararamdaman niya. So the rationale for that, yung pagkuha natin ng gauge para ma-determine natin kung anong effect nung ginawa nating masahe sa ating client. Physical comfort, emotional comfort, fatigue. Hindi na masyado to ganun kabigat, pero ang pinakamas critical sa tingin ko ay pagkuha natin, pagka ang client natin ay meron siyang tinatawag na yung chief complaint niya ay pain. Otherwise, kung wellness naman, it would fall either way, no? Pwede sa physical comfort, emotional comfort, things like those. Therapeutic massage, iba lang natin, napag-usapan na natin ito for past few days. Pagka yung assessor, ang kanyang strategy to assess the assessee is by way of yung bunot-bunot ng case and then gawa nyo ng treatment. Ito na yon, no? Dito lang sila mamimili. Ito lang po yung standard na pwedeng indicated for massage ng mga conditions. Number 1 is adhesion, Bell's palsy,
Sumunod, constipation, insomnia, numbness, pain, scar, swelling. Ayun, isa-isahin natin. Sa adhesion, ang recommended na procedure ay either of the three, no? Effleurage, petrissage, and friction. So mamimili ka po dyan. Pag sinabing adhesion, ito yung mga kalimitan, ito yung mga stiff neck, frozen shoulder, Bell's, ayun po yung yun po yung treatment. Pag Bell's palsy, yung Bell's palsy sa mukha po, di ba? Isa po 'yan, effect po 'yan ng atake sa puso, no. It could manifest dun sa Bell's palsy. Effleurage, petrissage, friction, raindrops. Ito isa din sa mga na point out ni Dr. Weng, yung raindrops. Raindrops kasi Bell's palsy, parang awkward naman kapag gamitan mo ng tapotment using the palming, di ba? Yung gano'n, pounding, hindi pwede 'yon. Pero raindrops as part ng tapotment, yung ganito pwede. So, raindrops, yan lang po yung exception to the rule dito sa Bell's palsy. But generally, mamimili lang po tayo doon sa effleurage, petrissage, friction. And then, of course, the raindrops. Pag constipation naman, pag constipation, saan mo mamasahiin? Sa harap o sa likuran? Harap. Sa harap. Huwag yung mamasahiin sa lumbar. Constipation, harap to sa tiyan. Huwag kayong baka mamasahin nyo sa likuran. Nako, malaking problema yun sa assessor. Constipation, gagamitan nyo ng effleurage, petrissage, friction, tapotment. May tapotment. Pero light lang po ito Huwag nyo gagamitan ng hacking. Matuluyan yung client nyo pag hinacking nyo po yun. Yung tapotment is, yung tulad sinabi ko, pagka constipation, yung tapotment, raindrops will do sa stomach para lang ma-ease out yung discomfort. And then fine vibration. It should be light. Everything here sa constipation should be done lightly. Insomnia, ayan. Ito, pag sinabi natin insomnia, tulad nung nabanggit natin kamakailan, insomnia does not mean, isang linggo lang nakatulog kasi nakipag-break yung jowa mo. Hindi po insomnia ang tawag po doon. No? Bigo sa pag-ibig. Yan po doon. Bigo sa pag-ibig. Iniwanan siya ng jowa. Clinical insomnia means months and years na hindi ka makakatulog na maayos. Pag nagising, hirap matulog uli. Pag nakatulog, hindi naman mahirap magising. Iba na yung pag hindi nagising, purinaryan na pong kausap no doon. Yan po, condition ng client na dumadaan sa clinical insomnia. Yan po. Sandali po, for a while. Ano po niyo? Kay Miles po, Ayun, si Mami Mila. Napadalaw lang po sa inyo ang ating isa sa mga pinaka-senior na LNT. Hi, Mi. Okay. And then, insomnia, effleurage, petrissage, friction. Huwag niyong gagamitan ng tapotment, tsaka vibration. Kasi po, yan po ay counter-sleep. Tapotment, tsaka ang vibration falls under the stimulation side. Next would be number 5, numbness. Ano na yung numbness? Pamamanhid, or paresthesia, yung short-term pain. Maiksi lang, may pain pero saglit lang. Pwede nating gawan po ng effleurage, nerve strokes, and tapotment. Like what I said, mamimili lang po kayo. Hindi naman necessarily na lahat to gagawin nyo. Kaya lang pagka in-assess kayo o tinanong kayo ng assessor, you could just demonstrate any of the three. Yung ganun. Ano lang to mga kasama, essentially common sense lang naman Pagka Bell's palsy, lalo na, diba? Alam niyo naman kung saan yung gagawin at paano yun. Pag tapotment, dapat the only tapotment you could do is the raindrops. Ganun po yung ating kaya part ito ng inyo pong pagkakaroon po ng analysis, yung inyong ability to analyze which is which, ano yung pwede nating gamitin.
Number 6, pain. Tulad na sinabi natin, we can do either of the three, effleurage, petrissage, and friction. Pag scar, yung scar naman, yung peklat, gagamitan po ng effleurage, petrissage, friction. Pero yung peklat po na ito, ano na po matagal na po siyang gumaling ng hindi po yung fresh na scar. Kasi minsan meron pa yung potential pa yan na pwede magkaroon ng ang tawag nila yung babalik yung pagka nagkaroon infection. Number 8, the last but not the least, swelling. Okay? So, pag may swelling, yan, you could choose either of the three, effleurage, petrissage, and friction. Yun po yung ating pong maaaring gamitin. Okay? So, I think ito po yung buong coverage na. This is the last part. If you look at your manual, this is the last part. Like what we said, ayan. Ayun. Vital signs was discussed last week, so we don't have to go back to that. No, ito yung actually yung huling part ng vital signs pala yung sa ating manual. Now, do you have any questions so far dito po sa ating pong huling bahagi, huling yugto ng ating pag-aaral regarding sa massage therapy application? So far, wala po, sir. Okay. Si Sam, meron siyang comment dun sa chat natin is, if my maintenance, referring to sa, I think referring ito dun sa high blood pressure, no? If my maintenance, we consider that as controlled. Pwede rin. No? And then another one, sa akin lang, sir, if gusto ng client na massage, pwede, kaso use different stroke and flow massage. Don't massage the lymph nodes, trigger points, or something that trigger the blood vessel. Okay. Opinion ito ni Ana. They have different techniques of massage that we must learn as massage therapists. Yan po. Wala pong ang ating basis lang dito, Ana, is yung we are just going through doon sa guidance ng DOH na lalo na doon sa inyong exam, yun yung mga gawin natin. Kailang, yun sabi natin, pagka contraindicated, hindi talaga pwede. Pero kung locally contraindicated, then you could always make sure na huwag tatamaan yung affected area. Pero kung ang usapin ay high blood pressure, ayun po yung pinaka-safe na natin dyan is we make sure that yun nga, yung normal niya, yun doon tayo pwedeng maglalaro, na pwede tayo doon gumalaw. Pero kung we are unsure about the authenticity nung sinasabi ng client regarding sa kanyang BP, then we make sure na pipirma siya ng ating pong waiver. Kaya lang tulad sabi natin, doon lang po tayo para sa safe tayo na side, no? Doon tayo po we will work on the safe side ng based sa guidance ng DOH. Dana, you're raising your hand. Do you have any question? Opo. Dana. Angie, tanong ko lang po kasi kung halimbawa po dun sa oral exam, yung assessor po, di ba, sabi niyo minsan, sinasabi niya nakatihaya yung mga Model. model po. So, paano po yung gagawin na process ng massage doon? You're Six asking, doon, sorry. nakadapa? Anong tanong mo, Dana? Yung, kasi po, di ba, ang gagawin po doon yung 5 variations na massage. So, paano po kung pinatihaya yung model po? Yes. Yun na yung natin is, kailangan, kung nakatihaya siya, gagawin nyo yung 5-6 strokes lahat dito. Yung sa baba. Kasi yun yung reference ng assessor. Except lang kung nakatagilid. Kung lateral, hindi ko ma-imagine kung paano ka mag-5-6 strokes. Pwede din naman, wala namang problema. Pero mahihirapan yung inyong client na nakatagilid. Wala naman kasing hard and fast rule kung anong position, kung dapat ba naka-prone position, naka-supine, or naka-lateral side yung client. Okay po. Oo. So, pero like what I said, pagkadating sa assessment, you just follow whatever it is that the assessor says.
Kung ano yung sinasabi niya. Ngayon, pagka medyo magko-contradict siya sa iyo, then be ready for an answer na that will satisfy your assessor na naintindihan mo yung ginagawa mo. Yun lang po yung ating ano diyan, yung ating kailangan tandaan. Okay po, thank you. Okay, you're welcome. Yes, go ahead. Sir, napag-usapan po natin kanina yung about po dun sa high blood, yung safety procedure. So, paano naman po yung safety procedure natin pagdating po sa low blood, mga low blood naman po? The only safe thing to do is wait for the client to be at his normal range. Kasi pagka nasa low blood siya, hypotension, wala tayong wala sa manual ng DOH may remedy kung paano gagawin natin. But Okay. we only work on the normal range. Kaya pagka hindi siya nasa kung low blood siya, that means hypotension. Well, as the rule says, hindi mo siya pwedeng masahiin. Okay. Lalo na Kahit sa- mag-insist, Go ahead. mag-insist po siya na po. Ano 'yon? Kahit na po mag-insist po siya. Kapag yun sinasabi natin, kapag mag-insist siya, papirmahin mo talaga ng waiver na wala kang sagutin kung ano mangyayari. Basta at our end then as a therapist, ipakiramdaman mo na lang. Pero yun, nabanggit din kanina, huwag iwasan nyo na lang yung sa neck, yung mga critical area na pwedeng mag-present ng situation. Pero like what I said, rule number 1, let your client sign the waiver. Rule number 2, i-avoid mo yung area na pwede magti-trigger pa ng malaking problema. So like the neck, yung mga area na yan. And then Okay. rule number 3, you just do light massage. Okay, sir. Copy po. Gawin. Thank you, sir. You're welcome, Roman. Raymond, yes. Katanungan lang ka, sir. Yung nakakailang module na ba tayo na nade-discuss? Nakailang Module. module na tayo sa training? Yes, sir. Pangatlo na to, sir. Pangatlo na to. Ang una natin, introduction, massage, practice, and then massage therapy application. By tomorrow, stimulan na tayo ng anatomy physiology, and the last would be the microbiology and pathology. Okay, sir. Okay. Thank you. Okay, sige Raymond. Sir, wag niyo kami pahirapan ha. Parang nakakatakot yung topic na yun. Ano yun yung saan? Huwag niyo kami pahirapan. Parang doon pala sa terminology, nakakatakot, nakakakaba na yun. Yung anatomy, sa totoo lang, madali lang yun. Basic lang po. Oo, madali lang yun. Like what we said, basic lang naman ang study natin. This is not as difficult as the ones taking nursing, mga ganun, no? Mga health sciences. Yung sa atin kasi parang pinaka-summarize lang in relation dun sa massage. So, yung medyo kabado lang ako nag-training para sa LMT, yung microbiology. No? Kasi yung Staphylococcus, Staphylococci, mga ukay-ukay, mga ganun. Yun yung medyo doon ako na papraning nung araw. Kasi all my life, hindi ko naaral yung mga Staphylococcus na yan, yung mga ganun. Pero itong anatomy physiology, alam ko, madali lang to sa inyo. Thank you, Yan sir. yung ano natin, Padaliin niyo po, sir. It's easy. Actually, it's easy. Okay, sige po. Thank you, sir. Wala na tayong katanungan. Kasi we still have 15 minutes. I don't know if pwede na nating simulan yung yung anatomy physiology. Kung wala na, let's have a short break and then simulan ko na lang kunti yung ating anatomy physiology, no, para lang we could fill in the time for a while. Where can you find the smallest bone in the human body? Ayan, may isang laro naman tayo rito. Paki-key nyo po yung inyo pong 20. ang ating code is 5476. 5476 4601. Saan mo matatagpuan ang pinakamaliit na buto sa katawan ng tao? Yung mga cited, ang sagot nyo sa mented.com. Yung mga visually impaired, kayo yung magre-recite mamaya. Okay, yung mga lahat ng visually impaired, anong sagot nyo?
Ano ang Thank you, sir. pinakamaliit na buto sa katawan? Tainga, sir. Tainga. Tainga, Yes, sir. Talinga. talinga. Si Raymond, talinga. Si ano, dali for one. Air, sir. Talinga. The correct answer is ears. Ano yung buto na matatagpuan sa ears? Stapes po. Ano po? State, Incos, at Malius. Stapes. So ang mga tatlo po yan, di po ba? Incos, Yes po. Incos, Malius. Malius po, sir. tsaka Sir Benji, pati po ng code. tapos na po tayo doon, ma'am. Nahuli na. Tapos na po tayo. Nandun po. Pinag-usapan na po natin yung sagot. Stapes, Incus, tsaka Malleus. Malleus. Yan. Yan yung tatlong buto na matatagpuan natin sa tenga. Wala po yan. Together, sir. Ano yun, remark? Lahat po, sir. Ossicles po. Ossicles. Okay. Lahat po. Yeah. But the question is where? So the answer is ears. Ayun po. Oo, ears. So yun po yung tanong, nasaan po yung tatlong mga maliliit na buto? The correct answer should be ears. Ngayon, sa choices, kapag ang choices ay feet, shoulder, hands, ears, tapos stapes, alin ang tamang sagot dyan? Same question. Except pa rin, sir. Ano ang tamang sagot? Kung ang question ay where can you find the smallest bone in the body, and then the choices could be the feet, the shoulder, the hands, the ears, and the stapes. Stapes po, sir. Ang sagot ay? Ear po. Stapes po. Stapes po. Okay. Analysis to Analysis tong ginagawa natin. Ang tanong, where? So, hindi pa pwedeng ang sagot mo, stapes. Because stapes is the small bone. Sa ear, sir. Ear. Yes. Yan po. Yan po yung exercise na practice natin sa analysis. But if the question is, what is the smallest bone? And then, ang choices mo ay feet, shoulder, hands, ears, and then stapes. What should be the answer? Stapes po, Stapes sir. po. Yan. Okay. So, nagbabago po yung sagot depende doon sa tanong. Kung ang tanong ay ano ang smallest bone, then stapes would be the answer. But if the question is where can you find the smallest bone, the answer should be ears. Never ito maging stapes, never ito maging ilius, never ito maging malleus, never ito maging incus. Okay po, sir. Yan. Sige po. So, salamat. Ngayon, tuloy po tayo. O, yan. Wala. Dito po yung tatlo. Skip na natin po yan. The basic anatomy and physiology. Welcome to the second to the last discussion natin. Surprisingly, mabilis tayo. Wala masyado tayong naging hassle. And kaya andito na tayo ngayon, no? Nasa basic anatomy, physiology na tayo. Ngayon, ang tanong ay ano po ang anatomy? Ano po ang anatomy? In your own words, ano ang anatomy? Anybody? The parts, sir, of naming of the body. The parts of naming of the body. Yes po. Pwede, no? Pwede. Naming of the body. Si Jeanette. Jeanette, go ahead. Sir, study sir. of human body. Study of human body. Okay. Ayan. So, thank you for your input, no. Tama po yung mga sagot nyo. It's about identifying kung ano po yung mga iba-ibang mga bahagi ng katawan. Putting on the names and then identifying where they are. Ganon. Ang definition natin dito po is anatomy is the study of the structure. Pinag-aralan natin yung hugis,
structure of what? The human Of body. organisms. Organisms. Ito po yung organisms. Ito po yung kasama po diyan yung mga yung katawan ng tao. It could be animals. It could be other living organisms. And it involves examining the arrangement, paano siya inarrange, and then paano din yung relationship ng iba't ibang mga organs, ng iba't ibang mga tissues, selula sa katawan o sa iba't ibang organ systems. Yun po yung pag-aaral natin about anatomy. Now, the next question is, what about physiology? Aren't they one and the same animal? Yes. Kung ang anatomy, Okay, sir. putting in the labels and the names and the description, ano naman po ang physiology? Physiology, The function of yes, Function of both when you're healthy or when you're not. Living yes. Okay, may kinalaman siya sa mga gawain. Kanina, labeling, no, yung mga label, saan sa nailalagay, saan yung kanyang mga, ano yung mga components. Pero pag pinag-usapan natin yung physiology, ito na yon, yung patungkol doon sa kanyang function. Patungkol doon sa papaano kumikilos at nag-i-interact yung iba't ibang bahagi ng katawan. No? Kaya dito yung focus niya is the process, the mechanisms that occur within living organisms to maintain their normal functioning. Kaya ang ating i-identify dito ngayon, paano nag-i-interact yung isang elemento towards the other elements, towards the other human body parts. Ngayon, pag pinagsama mo yung dalawa, the anatomy and the physiology, nagkakaroon tayo ng malawakang kaunawaan regarding doon sa struktura, sa kaayusan, sa kanyang mga label, and then yung kanyang gawain. So, yun po yung kahalagahan po nung dalawa. When we study the anatomy, it's all about what, where, no, ng mga body parts. And then when it comes to the physiology, ano naman yung mga gawain, mga functions, ano naman yung mga activity ng bawat gawain. And everything, all of this contributes towards what? Towards a healthy working body mechanism. Meron po siyang ganung ano yun. Yun po yung ano natin, yun po yung ating layunin para malaman po natin kung ano ba, which yung masasabi mong healthy and then ano naman yung masasabi mong hindi healthy. Kaya dito natin makikita. The next question could be, bilang massage therapist, bakit kailangan nating aralin yung anatomy at physiology? Bakit natin kailangang pag-aralan? Ano sa tingin nyo? Kenny, anong sagot mo? Bakit kailangan natin pag-aralan yung si anatomy and physiology? for us to know the condition of the client, sir, if ever we encounter a specific concern na masigit nilang maintindihan, sir, kung kita mismo makaintindi na ano po ang cause and then ano po ang dapat gawin para sa kanilang concern. Ayan. No? So I think, sige, si Roman, go ahead. Ano yung sagot mo? Para po malaman natin yung mga exact location ng buto at saka ng mga muscles, tissues na hindi dapat galawin po or dapat galawin. Okay, so you're not talking about the indications and contraindications or even the benefit. Tama ba yun? Apo. Okay. So, tama naman po yung mga sagot nyo, no? Pero ang pinakadahilan kung bakit yung mga katulad natin na mga nagmamasahe,
na napakahalaga malaman natin kung ano yung anatomy at yung physiology. Upang sa gayon, kung ano man yung mga condition na ma-encounter natin, number one, you could easily identify or masabi mo doon sa mga ibang health practitioners kung saan at ano yung nangyayari. No? Label. Oo. Kaya yung ating pag-aaral ng anatomy physiology, hindi lang po yun about the physiology itself, but even body positions later on. Even about where the condition is being located. Pag-aralan natin yung ano tawag niyan, yung mga ibang katawagan, no, relative to anatomy and physiology. Kaya tulad sinasabi ko, bilang nagmamasahe, mahalaga na ma-identify natin nasaan at ano ang nangyayari. Kasi ika nga para tayo yung pinaka-frontliner eh. Kapag may nangyaring hindi maganda sa client, 'di ba? Tayo agad yung magre-report doon sa mga health professionals o sa mga kung may emergency, tayo magsasabi sa doktor o tayo magsasabi doon sa mga emergency medical technicians, ano yung nangyari, saan nangyari, things like those. So it will help them a lot and it will help us a lot if we know these things. No, alam natin. Ngayon, tuloy tayo. I'm sorry. It's past 1 o'clock na pala, no? I'm sorry. Ayan, lagpas na po tayo. By tomorrow na lang po, tuloy natin yung learning objective. But suffice to say, marami, very interesting tong aralin na to kasi this is something that really very close to our heart kasi habang nagmamasahe tayo, di ba? At least, alam natin kung ano yung mga location na yan, ano yung mga identification na yan, ano nasa loob ng bahagi ng katawan na yan. And then kapag nagkaroon ng problema, madali natin ma-relay sa appropriate o sa mga other health professionals regarding doon sa mga condition na ating client. Kaya like what I said, it's past 1 already. Kaya tuloy natin by tomorrow. Munti ko na makalimutan. Excited na ako ituloy sana. Buti na patingin na ako sa oras. Lagpas na pala tayo. So do we have any one last question before we end our session for today? Meron tayong clarification? Okay, before we go, I would like to make an announcement para sa lahat ng mga visually impaired. I am going to meet you up. Yung mga nasa area lang po ng Jensen, meron po tayong face-to-face ngayong Saturday. 1:00 ng hapon dito sa AUSA Jensen. Yung mga nasa malalayo, ano lang kayo, pwede naman siguro kayo mag-hook in. I will try to i-zoom tayo by Saturday. And then we'll talk, ang agenda lang natin ngayong Saturday para sa mga visually impaired is we'll talk about other concerns and particularly doon sa oral practical exam kasi some are having many questions. Ayun po. So wala nang tanong. Maraming salamat and see you by tomorrow. We'll continue on our discussion, particularly dito po sa anatomy physiology. Like what I said, wala tayong mag-aaral doon sa ano ang learning objective natin sa topic na ito. That will be all. Thank you so much. God bless. Arigato. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, Sir God bless Benji. everyone. Bye-bye. God bless.